ito, pakinggan ninyo. Ngayon, Ngayon. marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ngayon, ramdam natin, natalo tayo. Anong gagawin natin? Papatayin natin. Makapatay lang tayo ng 15 kasenador, edi pasok lahat. Edi pasok lahat. Papatay lang tayo ng 15 kasenador. Hindi mo pwedeng sabihin na joke yun. Nandito tayo sa campaign. Pasok na sa kumpanya yan. Pasok na sa pangangampanya yan. Pwede nilang i-file yan kung isa sa mga senador o kahit sinong senador dyan, mamatay or i-ambush. Kasi nagbanta siya eh. Para mapasok at manalo tayo. Patayin, kahit pumatay tayo dyan ng 15 kasenador, pasok tayo lahat. Di Yan ang mahirap. Sabi ni Long Live TV, maniwala ka naman doon, mag-live ka, o mag-file ka ng ano. Alam mo, sa totoo lang, Long Live TV, hindi yan sapat na kwento-kwento eh. Kasi yung sinabi ni Digong noon, sa totoo lang, yung sinabi niya na papatayin niya, magpatay siya ng 15 kasenador, hindi mo masasabing joke yan. Ginawa na niya kay Laila de Lima yan. Anong sabi? Anong sabi ni Matubato? Edgar Matubato. Inutusan siya ni Duterte na ipatiklo si de Lima kung pumunta si de Lima doon sa rally sa Davao. Buti na lang hindi sumipot si de Lima. Kung sumipot si de Lima, patay si de Lima. Ginawa na ni Duterte yan. Witness si Matubato dyan. Hindi nyo po pwedeng sabihin joke. Witness si Matubato dyan. Bago si Matubato lumipad ng Dubai at maging witness sa ICC. Kailan? Nung nakaraang buwan lang. Sinabi na ni Matubato yan. Kung lumipad si de Lima sa Davao at sumipot dun sa rally, patay si de Lima. Kasi inutusan siya ni Digong na ipatumba si de Lima. Di ba? Yun ang sabi ko sa inyo, mga kababayan. Nasa statement ni Matubato yan. Gusto nyo makita sa vlog ko? Kinontent ko yan. Wait lang. Hanapin natin dito sa YouTube channel ko. Ako naman, hindi naman ako tanga. Para mag-content na lang ng ganon-ganon. So, buksan natin yung aking YouTube channel. Pakita natin na hanapin natin, de Lima, ito ICC, malapit-lapit na dito yon. Kaso lang, marami-rami na yung ating vlog eh. Pero, speaking of de Lima, na ipapatay siya ni Digong, si Matubato ang ayan de Lima, kasali pala sa ipapatumba ni Digong. Ayan panoorin natin. Yung sinasabi niyong ma-aquary. Kaya pinuntahan ho namin yon. I led a team na hinahanap ho namin yung sinasabi nilang mass grave. Nakakita ho kami doon ng isa na nahukay. Nakakita din ho kami ng in the vicinity. Nakakita rin kami ng skeletons. So yun ho ba yung insidente na sinasabi niyo? Opo ma'am. Ano yung sinasabi niyong aambushin ako? Doon na dumisisyon sila ma'am na aambusin ka doon. Namin doon kung... Sino bang nagdesisyon na ambushin po? Ako Mayor. tsaka yung mga kasamahan ko. Si Mayor Duterte po ma'am. Paano niyo po yan alam? Na pinausapan doon kami sa opisina ma'am. Pumunta kami doon.
Pero hindi ka na pumasok doon sa itaas magpunti. Doon lang kayo sa entrada pumasok. Doon kami nag-aabang na. So naabutan niyo ho ba ako at saka yung team ko? Hindi na ma'am, hindi na namin naabutan kayo. Dahil doon lang kami sa itaas. Nakaabang kayo sa may taas. Opo ma'am. Opo. Pero hindi nga kami nakapunta sa taas Oo, because hindi that kayo- property, again for the record, So- that property is a hilly Yes. property. Oh, malawak man yung property ma'am. Okay. So hindi na kami umabot doon sa taas na nandun kamo kayo. Opo ma'am, opo ma'am. Okay? So marami kayong linilibing dyan sa Oo. laod or maa property na yan. Okay. Ano pa kung mga insidente? Panoorin natin. Ayan. So ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Ah. Republic of Mindanao Province. Ayan, eto. Ayan na, nakita nyo, si Matubato mismo witness. ABS-CBN News yan. O, gawa-gawa pa more, sino nag-utos? Ha, Siljan, hindi yan gawa-gawa. O, ABS-CBN News yan, hindi. Frontline, TV5 yan, TV5 News. At sa ABS-CBN, binalita din yan. At sa lahat ng media. O, there was no time to explore the other suspected mass grave near where Mr. Matubato hid with his gun cocked. Oh, we waited but she de Lima never came. Mr. Matubato said, we failed in our mission. So, buti na lang, ha? At hindi lumusot si de Lima, patay sana siya, sabi ni Matubato. Yeah? Ma'am Ami Campbell, maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you so much po. Yeah? Yeah. Sabi ko sa inyo, hindi nyo pwede gawing joke yan. Yung papatay siya ng 15 ka senador para manalo lahat ng senador niya. Asaan siya? Andun na sa ICC. Nandun na sa ICC. Hindi mo kasi maintindihan ang babaw ng pagkaintindi mo. Kayo ang hindi nakaintindi. Ginawa na ni Digong kay de Lima yan. Nag-failed lang. Pangalawa, sabihin natin, hindi napatay ni Matubato si de Lima. Ngayon, pero pinakulong ni Digong si de Lima. Ginawa din ni Digong kay de Lima yan. Hindi mo masasabing joke yan. Ngayon ang tanong, pinakulong ni Digong si de Lima. Bakit nakalaya si de Lima? At bakit binawi ni Kerwin Espinosa ang kanyang statement na inutusan lang daw siya at nagipit? Kasi pag hindi niya baliktarin at sabihin na si de Lima ay drug protector, papatayin ang pamilya niya kasi pinatay na ang tatay niya. Salin de la Cruz, maraming salamat po sa iyo. May motor dyan na nagbabiyahe araw-araw. Di ba? Sino ang may motor dyan na nagbabiyahe araw-araw? Di ba may checkpoint? Kada madaanan ninyo sa anong lugar, may mga checkpoint. Di ba? Bakit ka chini-checkpoint? Kasi chini-check baka may baril kang dala. Di ba? Chini-check ang motor mo. Binubuksan ang motor mo, tinitignan ang lisensya mo kasi baka may gagawin kang hindi maganda kasi ngayon po ay eleksyon at meron pong tinatawag na gun ban. So di ba tayo, ako, nagmumotor kami, umiikot kami, may checkpoint po talaga. So di ba kinakabahan ka pag dumaan ka sa checkpoint? Kasi o baka paso na yung rehistro mo, o baka masabit ka kasi may checkpoint kasi nga gun ban because of election, coming election. So di ba hindi ka naman pwede magdahilan dun pag nahulihan kang baril. Sir, this is joke. Di ba? Pero si Digong, matatawag ba natin na joke ang ginagawa niya? Na, syempre lang naman para manalo tayo, patayin natin yung 15 kasenador. Patayin natin yung 15 para may slot tayo. So, yun, sasabihin nyo, yun, joke lang yun. Ma'am Jesusa Alvaro, maraming salamat sa yung 10 Canadian dollars. Thank you so much. Inaabangan ko mga vlog mo, Ken, sana mapansin mo comment ko, sabi ni Ma'am Flor Rabara. Ayan, mega love shoutout po sa iyo dyan, ma'am. Diba? Tram. Sinuka team. Ngagba si robot, sabi ni Junior Hoylar. Hindi mo pa naisip, Junior Hoylar? Ikaw lang mag-isa dyan. Maghunos dili ka. Di ba? Hindi mo po pwede na sabihin mo na joke-joke lang. Tayo nga na mga commuters, tayo nga mga motorista, chini-checkpoint tayo. Pag nahulihan tayo ng baril, hindi naman yung pwedeng sabihin na joke lang.
Eh yun po ang batas ngayon ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines na bawal ang barel, bawal makigulo kasi eleksyon. Nangako si General Marbil niyan. Oh. So, pag ikaw, may dala ka ngayong baril at chineckpoint doon, nakita, pwede mo bang sabihin, sir, joke lang. Oh, binitbit ko lang to for my self-defense. It's only a joke. Maniniwala ba ang pulis sa'yo? Hindi ka papaniwalaan, hindi ka tatanggapin na joke lang yung baril mo. Laruan lang yon. Hindi mo pwedeng sabihin. Kasi nga eleksyon. Tapos ngayon sasabihin ni Digong, papatayin natin yung 15 kasenador para mapasok lahat tayo at manalo tayo. So sabihin nyo joke. Pero tayong mamamayang simpleng Pilipino, kapag tayo nakagawa ng hindi maganda, walang joke-joke. Walang patawad. Diba, Ma'am Eliza and Vic Galinato, may galab shoutout. TYT Gas, may galab shoutout. Ngayon sasabihin ninyo, joke lang. Pag tayo ang nahulihan, na meron tayong dalang baril, tapos ngayon is gun ban because of this coming election. Ngayon, pag nakitaan ka ng baril, pwede mong sabihin, sir, joke lang to. Laruan lang to. Bakit? Si Digo nga, ipapatay yung 15 kasenador, hindi nyo nga hinuli. Tapos kami, ordinaryong Pilipino, nakitaan mo kami ng baril. Sabihin agad, hindi po pwede yan, kulong ka agad, tikitan ka agad, impound ka agad. Joke lang yun, sir. Kaya ngayon, mga kababayan, ipakita ninyo yung video ni Digong sa mga kapulisan. Sabihin ninyo, sir, joke lang po yung baril ko. Ito po, joke din ba to? Sabi ni Digong, papatayin ang 15 kasenador para pasok lahat ng senador niya. So pag si Digong ang nag-joke, okay lang. Pero pag tayo nahulihan na meron tayong baril, hindi tayo pwede magsabing joke. Bakit? Kasi baril yan, i-gunban nga. Si Digong, mahigit pa sa gunban yung ginawa niya. Nagpahayag siya sa press con, sa social media, buong Pilipinas nanood sa kanya. So bakit walang aksyon ang kapulisan dyan? Walang aksyon ang cybercrime, walang aksyon ang NBI. Paano kung merong senador ngayon, 1, 2, 3 ang mamatay? Sinong pagbibintangan ng mga senador? Okay lang, kasi joke. Sabi ni Ray Noblesa, di kasuhan mo, alam mo sa totoo lang Ray Noblesa, sagot ng mga bobo yan eh. Hindi concern lang ako. Hindi Kasi pag tayong ordinaryong tao, nakagawa tayo ng mali patungkol sa gun ban or patungkol sa this coming election, halimbawa, wala kang lisensya, lumabas ka, na-checkpoint ka doon, tapos wala kang dalang lisensya, impound agad ang motor. Huli agad, ticket agad, kasi wala kang lisensya. Pero nung si Digong, nagbanta na patayin ang 15 kasenador para pasok lahat ng senador niya. So okay lang. So okay lang. Pag tayong ordinaryong Pilipino, wala kang ticket, wala kang license, okay lang. Impound. Pag si Digong mag-joke, papatayin, mas matindi yun. Ito yung sabi niya. Saan ba yung sabi niya?